We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay atangan sa One Mindanao. Babae nga padulong unta magbakasyon. Gidunggab patay sa Davao City. Lalaki nga wanted sa kasong murder. Napusilan patay sa kapulisan ato sa pagsilbi og warrant of arrest sa Cagayan de Oro City. Duha hangtod 4 ka oras nga rotational brownout. Masinati sa Samal Island, sumala sa Nordeco. Og tulo ka magbarkada sa Zamboanga City, nakapatukod og negosyo nga namugna tungod lang sa school requirement. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa SIR New Matina sa Davao City. James Paulo Yap, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Patay ang usa ka babae human gidunggab sa mga sospek nga nakamotorsiklo sa Quimpo Boulevard sa Davao City kagabi. Ani report ni John D. Esteban. Patay diha dayon ang 22 anyos nga babae human gidunggab at bang sa usa ka fast food chain sa Quimpo Boulevard, Davao City. Banda alas 7 Domingo sa gabi. Ang biktima nakaangkon og duha ka samad dinunggaban sa liog. Sumala sa report sa kapulisan, nakasakay og motorsiklo ang mga sospek. Gikan pa sa Asuncion, Davao del Norte ang biktima, kuyog ang iyahang bana ug usa ka tuig nga anak. Paingon unta sa Digos City kay magbakasyon. Apan minaog sila sa Davao kay walay moderetso nga biyahe pa Digos. Naglain daw ang tiyan sa biktima, maong mipalit una og tambal ang bana. Sumala sa kapulisan nga nagpaabot ang biktima dinhing dapita sa iyahang bana samtang nagpalit kini og tambal. Dihang giduol kini sa suspect, dayon dunggab ug dali kining misibat. Kanang namang gusay kanang online selling ba? Anya. Mo to nag kuan sa Pero ginabaharan siya patyon sa. wala po siya ginabaharan. Lunes sa buntag, personal nga giadtuan ni Davao City Police Officer Director Police Colonel Richard Badang ang crime scene alang sa mas kipalawmang investigasyon. Kuyog ni Colonel Badang si Ecoland Police Station Commander Police Major Noel Villahermosa ug ang bana sa biktima. Sa exclusive interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao kang Colonel Badang, ilan ang gitanaw ang tanang CCTV camera sa lugar aron maila ang mga suspect. Wala sab daw nawala sa mga butang sa biktima, mong ila unang gipadaplin ang anggulong kawat. Pangitaan na mo mga CCTV dire, possibility na makuha good katong gisakyan sa suspect. Tingnan mo, malapit yung station natin, harap ng isang famous na fast food chain, maraming establishment, daanan, then bigla na lang naidunggabon sa kilid. So it's talagang malakas ang loob ng tumira. Gipanganti sa kapulisan nga masulbad sa hinanali ang krimen. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Usa ka lalaki nga wanted sa kasong murder sa Cagayan de Oro City ang patay. Human kuno misukol sa mga pulis dihang isilbi na unta ang warrant of arrest. Ani ang report. Nabulabog sa sagungsong buto sa pusil ang mga residente sa 1229th Street sa Barangay Nazaret, Cagayan de Oro City pasado alas 5 sa buntag adlawng Sabado. Pipila ka mga minuto ang milabay. Usa ka lalaki na nakitaan nga wa nay kinabuhi pa nga nagbuyod sa dalan. Giila lalaki nga si Marlon Rivera alias Malot, wanted sa kasong murder. Misukol matod pa kini sa mga otoridad dihang silbihan unta sa iyang warrant of arrest. Gitumba iyang motorsiklo o gibunot sa iyang 45 kaliber nga pistola o punting sa atong mga operatiba dayog pamusil sa makadaghan nga higayon. So lamang napasalamaton kita na walay nadamay, walay na angin nga mga
laing individual. Dugang pa sa opisyal nga ang sospek ang ginatudlong responsable sa sunod-sunod nga mga kaso sa pagpamusil sa barangay Kamumanan sa Bilabay nga mga simana. Pinakaulahing biktima kuno sa sospek ang 20 anyos nga caretaker sa usa ka manukan sa sitio Makapaya sa barangay Kamumanan. Diin gipusil patay ni Rivera tungod sa lalis. Na-recover sa mga personahe sa Soko ang .45 nga armas nga gigamit sa sospek ug ubay-ubay ka mga pakete sa gituuhang shabu ug ang motorsiklo nga gigamit niini. Ang himuon sa Cagayan de Oro City Police Office atong i-turnover ang maong warrant of arrest ug magpahibalo kita nga na insantop sa armed confrontation ang maong pagserbisyo sa warrant of arrest ug kapsan taon ang maong akusado sa iyang inulamang kinabuhi. Miani man og managlahing reaksyon gikan sa banay sa sospek ang maong operasyon apan sumala sa kapulisan nga andam sila nga moatubang sa kung unsa man nga reklamo ang ipahamtang kanila. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Duha hangtod upat ka oras nga rotational brownout ang posibleng masinati sa mga konsumante sa Samal Island sumala sa Nordeco. Ani report ni Argil Relator. Sa advisory nga ipagula sa Nordeco, nakasinati og temporary rotational brownouts ang Samal Island tungod sa 200 hangtod 600 kilowatts nga kulangon sa kuryente. Pipila sa mga rason, mao ang pag-malfunction matud pa sa modular generator sets ang ipanag-iyahan sa Igacos Light and Power Company ug Nordeco. Lakip sab sa rason, mao ang grabing kainit sa panahon nga nagapasaka sab sa power requirements sa isla. Busa, napugos matud pa ang Nordeco nga magpatuman og 2 hangtod 4 ka oras nga load curtailment o brownout. Sumala sa kumpanya, sa karon, padayon ang pag-ayos sa nadaot nga modular generator sets. Nisaad sa mga ILPC nga mag-deliver og modular gensets karong April 10 nga makahatag og 3 megawatts nga supply sa kuryente. Apan una pa niini, ang asosasyon sa resource owners sa isla miangal na sa perwisyo nga dala sa palong siga nga supply sa kuryente. What is worrisome, yung panahon na they come and then wala tayong kuryente. So, ganun ang problema. So, pag walang kuryente, wala din ang tubig kasi naka-attach yung kuryente sa tubig. Dili sab kuno kasaligan ang genset sa resorts. Tungod. Pero not all the time may genset ang mga resorts because okay lang yan kung fully book ka palagi. So, break-even lang ang iyong makuha kasi mahal man din mag-operate ng genset, no? Una nang nanawagan ang mga opisyal sa Samal Island ug Davao del Norte uban ang stakeholders sama sa resort owners nga tabangan sa national government nga masulbad ang problema sa supply sa kuryente sa Samal Island kay lagi nang inahanglan kini og legislative measures. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Pansyon sa usa ka namatay nga bata sa Coronadal City gibuslutan sumala sa pamilya ug mga residente. Gisulayan matud pa og kuha ang pipila ka parte sa lawas niini aron himuon daw og anting-anting. Ani ang report ni Justoni Humamil. Bisitahon unta ni Chenilyn Mamburaw kauban ang iyang bana ang lubnganan sa ilang 7 ka bulan nga anak nga lalaki sa Barrio 4 sa Barangay New Pangasinan, Coronadal City adlong Biyernes. Pero naabdan nilang dunay dakong buslot ang pansyon sa anak nga namatay sa sakit nga pneumonia. Nakagawas na ang tiil niini gikan sa lungon. Nako na ang iyang tiil nagagawas na sip. Tingalaga ni kami kay nga amo sa tuang nakuan. Pagbisitahan tani namo kay silbihan namo ka kandila kay adlaw masubong nga Birni Santo. Ikasiyam naman niya ka adlaw. Nagtuo ang pamilya og pipila ka mga residente nga gisulayan og kawat ang pipila ka parte sa lawas sa bata aron himuong anting-anting. Oo daw, amo siguro daw to sir. Ang tuway-tuway sa bata siguro ang kwaon sa tote pero wala man sir gitan-aw man kay ina ang kanya wala man. Ang sabi na ano sa bata okay gihapon tong apat ang lawas. Oo, okay man. Gilayon sab gipaayo sa banay ang pansyon. Gipangita pa sa otoridad ang mga responsable sa pagguba sa pansyon. Apan subay sa investigasyon, base sa pahayag sa mga nakakita, doon na matud pa'y grupo sa mga kalalakihan nga misulod sa lugar ni atong Biyernes Santo. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.
Libuan ka mga debotong Katoliko sa Mindanao ang misalmot sa nagkariang aktibidad atol sa Semana Santa. Pagpahigayon sa mga aktibidad, nagmalampuson sumala sa otoridad. Ani report ni Efren Mamak. Midagsa ang libuan ka mga debotong Katoliko sa pinakadako nga pilgrimage site sa syudad sa sitio Abong-Abong, Barangay Pasunangka aron ipahigayon ang Way of the Cross sa 14 stations niini atol sa Semana Santa. Misaksi sab ang uban sa gihimong sinakulo kung asa adunay aktual nga pagpalansang sa krus sa usa ka deboto. That is for self-replenishment. Well, in one way or the other, we were able to renew the vow in coming and pay our respect and our faith. Sa tala sa Mobile Command Center sa Zamboanga City, ana sa halos 90,000 ka mga debotong Katoliko ang midagsa sa maong pilgrimage site sugod ngadtong Miyerkules Santo hangtod Sabado ning tuiga. Sa General Santos City, subay sa pag-obserba sa Biyernes Santo, dunay duha ka mga debotong Katoliko ang nagpenitensya sa atubangan mismo sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish sa syudad. Sumala pa, ila pa kining naandan matag panahon sa Semana Santa, isip pagpangayo og pasaylo sa ilang nabuhat nga sala. Bantay sarado sab sa pulisya ang syudad atol sa Holy Week. Midagsa sab sa Divine Mercy Shrine sa El Salvador City ang mga debotong Katoliko. Nakatala ang El Salvador City Tourism Office og kapin 62,000 ka mga deboto nga mibisita sa maong shrine gikan sa Huwebes Santo kutob sa Domingo sa pagkabanhaw. Mas taas kinita ni sa kapin 50,000 ka mga bisita sa milabay nga tuig. Mapasalamaton sab sila tungod walay natala nga insidente atol sa kasaulugan sa Semana Santa. Sa Davao City, sayo sa kadlawon midagsa ang mga debotong Katoliko sa Quimpo Boulevard alang sa Via Crucis o Way of the Cross sa San Pedro Cathedral niadtong Biyernes Santo. Alas 8 na sa buntag nahuman ang Via Crucis sa ulahing istasyon sa Dalang Magallanes. Nagabot-abot sab ang mga deboto sa Shrine Hills sa Matina alang sa pilgrimage pasubida sa 14 Stations of the Cross. Gidagsa sab sa mga Katoliko ang San Pedro Cathedral aron saksihan ang sugat sa pagkabanhaw ni Jesucristo niadtong Domingo. Sumala sa Davao City Police Office, walay natala nga untoward incidents ang syudad sa pag-obserba sa Semana Santa. Mapasalamaton sab ang Security and Safety Cluster sa kooperasyon sa katawan sa malinawong pag-obserba sa Semana Santa. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa patay samtang usa kritikal nga pulos mga minor de edad human nalatayan og truck sa Zamboanga City. Naka-alerto si Chris sa dapitan. Sa kuha sa CCTV footage sa usa ka tindahan, makita ang usa ka truck nga dunay kargang bamboo house nga ginabaybay ang kalsada sa Sitio Luyahan, Barangay Pasunangka, Zamboanga City, pasado 1:00 sa hapon adlawng Sabado. Taod-taod, kalit mitungha ang usa ka motor nga dunay duha ka sakay nga pulos walay mga helmet ug mibangga atubangan sa truck ug nawala na sa video. Gani, makita sab ang daw pag-untol sa truck kay nalatayan na diay niini ang duha ka mga sakay sa motor nga pulos mga lalaki nga menor de edad. Naabtan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga nagbuyod na sa kalsada ang duha ka biktima, una miabot ang mga ambulansya ug gidala kini sa ospital. Apan gideklarang patay ang angkas nga usa ka 10 anyos nga lalaki samtang nagpabiling kritikal ang 17 anyos nga kauban niini kinsa mao'y driver sa motor. Sumala sa kapulisan, paspas ang padagan sa motor niadtong tungura hangtod sa nawad-an og kontrol ang motor rider ug mibangga sa kasugat nga truck. Yun ang sabi ng ma'am ng pamilya nila na nagtatrabaho daw yun sila sa yung nagbabarbecue dyan sa taas. Almost every day yung pinapabili ng sa kanila. Kaya nagmamotor sila. At sila yung bumangga sa truck. Gilayong gikustodiya sa kapulisan ang 36 anyos nga driver sa truck. Apan dili na matud pa kini pasakahan og kaso kay nagkasinabot na ang banay sa mga biktima ug ang driver nga abagahon na niini ang galastuhon sa ospital ug sa pagpalubong sa biktima. Panawagan karon sa kapulisan ngadto sa mga ginikanan. Pangaralan talaga yung mga anak nila. Huwag pabayaan. Huwag ipamotor kung mga anak nila minor. Huwag ding hayaan. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Chris sa dapitan para sa One Mindanao. Tungod sa sobra kainit sa panahon, apektado na sab ang pipila ka poultry farm sa General Santos City ug Zamboanga City kung asa kapin gatos na ka mga manok ug pato ang nangamatay. Ani report ni Abby Caballero.
Sa kainit sa panahon sa General Santos City, moabot sa 40 degrees Celsius ang heat index o ang kainit nga mabati sa lawas sa tao. Nakasinati sab og grabing kainit ang mga binuhing hayop. Gani kining usa ka poultry farm sa barangay Sinawal ning syudad, anaa na sa 150 ka mga manok ang nangamatay sa bulan sa Marso. Duna matod pay mga adlaw nga kapin na 10 ka manok ang nangamatay. Sagad niini kadtong mga 7 to 15 days old pa lang. Pinla kayang kainit, matay gud sila. Pati kami kung maabtan mi og kainit jud, ang init na jud kay sa sulod, di magimi kagwanta, naog mo gyud mi. Sumala pa nakasinati na sab og samang sitwasyon ang maong poultry farm sa mga milabayng tuig nga sagad sab mahitabo matagting init. Aron malikayan nga managhan pagayod ang mga matay sa ilang mga manok, kanunay matud pa ang monitoring sa mga personahe sa maong poultry farm. Halimbawa ting init, inapababa na mong mga trapal tin. Ang tubig, ginatan-aw na mong tubig, monitor na lang mong tubig, oras-oras yung monitor. Sa usa ka farm sa barangay Tugbungan sa Zamboanga City, apektado na sab sa grabeng kainit sa panahon ang halos 3,000 nga mga pato kung asa ginakuha ang mga itlog nga himuong balot. Sumala sa caretaker sa maong farm, doble gayod ang ilang pag-atiman sa maong mga pato. Kini ilabi pa nga sa miaging bulan lang, namatya na sila og 3 ka pato tungod sa sobra kainit sa panahon. Busa aron malikayan nga masubli kini, ginasiguro sa caretaker nga kada oras ginabutangan og tubig nga mainom ang mga pato aron dili kini mga luya. Lakip na ang kanunay nga pag-check o pagbisita sa mga pato aron masigurong anaa kini sa maayong kahimtang. Adlaw-adlaw sa matod pa nila ginalimpyuhan ang mga kulungan nga makatabang aron maminusan ang mabati nga kainit sa panahon ug malikayan ang mga posibleng sakit. Sinta po nilang todo ora agwa. Malangat perde kanila agwa. Kaya mo dila parakal kanila kay manluya sila pag noy agwa. Tinatamuri. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Gilaraw sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Council ang pagpahigayon og cloud seeding, agig temporaryong solusyon sa kakulangon sa supply sa tubig sa syudad. Matod sa ZCDRRMC nga ipahigayon ang cloud seeding sa syudad hangtod bulan sa Mayo. Sumala sa ahensya, doon na Memorandum of Agreement ang Department of National Defense ug Department of Agriculture Central Office aron magamit sa Department of Agriculture 9 ang mga helicopters sa Philippine Air Force ug galing ipahigayon ang cloud seeding sa syudad. Sa karon ginapaabot na lang sa ZCDRRMC ang pagtugot sa Defense Department aron masugda na ang cloud seeding. Samtang nakig-alayon na sa ahensya sa Pag-asa Zamboanga aron masuta kung asa kini ipahigayon. Subling magtigi sa volleyball court ang mga student athlete alang sa NCAA Season 99 Indoor Volleyball Tournament. Pinaspasay na ang pagpangandam sa mga atleta gikan sa napulo ka mga tulungaan alang sa tournament. Una niini, misalmot sab ang mga atleta sa GMA Masterclass, the Social Media Literacy Series nga nakatabang sa pagpromotar sa ilang mga tulungaan pinaagi sa ilang online accounts. Sa karon adlaw-adlaw ang pagbansay sa mga team. Gani, wala pa kampante ang back-to-back champions nga Binild Blazers aron masakmit ang 3-peat sa Season 99. Samtang galaom sab sa kadaugan ng Arellano Chiefs nga nakasakmit sa 3-peat niadtong Season 92 hangtod Season 94 apan pakyas makasulod sa final sa Season 98. Alang sa ilang kadaugan sa Season 99, bisan pa man nga pulos baguhan ang ilang mga player. At ang NCAA Season 99 Indoor Volleyball Tournament karong Domingo, April 7, alas 12 sa Udto, live sa JTV. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gitayog og magnitude 5 nga linog ang Lingig, Surigao del Sur kaganinang buntag. Natala sa Fivolx ang epicenter sa maong linog sa 24 kilometers northeast sa Lingig, Surigao del Sur, 5:16 kaganinang buntag. Natala ang intensity 5 sa Lingig ug hinatuan samtang intensity 4 sa Bislig City ug intensity 3 sa Boston, Davao Oriental. Sumala sa Fivolx ang pagtayog lakip sa kapinsiyam kalibo na nga aftershock human sa magnitude 7.4 nga linog sa probinsya niadtong December 2023. Sumala sa PDRRMO Surigao del Sur, wala sila natala nga danyos tungod sa pagtayog, samtang padayon ang ilang assessment sa probinsya. Kapin 50 ka magbanay ang apektado. Dihang gilamoy sa kalayo ang nasa 50 ka mga balay sa Zamboanga City.
Paspas nga mikanit ang kalayo sa mga balay sa Puro 4, Barangay Labuan sa Zamboanga City, pasado alas 8 Domingo sa gabi. Sumala sa kabumbiruhan, gama sa light materials ang mga balay. Tungod sa kadako sa kalayo, gisaka kini sa third alarm. Gideklara kining fire out pasado alas 11 na sa gabi sa tala sa City Social Welfare and Development Office 9. Anaa sa 51 ka magbanay ang nasunugan nga temporaryong namuyo sa Barangay Hall sa Labuan. Padayon pa ang investigasyon sa kabumbiruhan sa tinupdan sa sunog. Kapin 21 million pesos nga kantidad sa gitoang smuggled cigarettes ang naharang sa Naval Forces Eastern Mindanao sa kadagatan sa Sarangani. Ani report ni Abby Caballero. Ingon ani kadaghan ang smuggled cigarettes nga naharang atol sa Maritime Patrol sa Naval Forces Eastern Mindanao sa Glan Sarangani ni adtong March 30. Anaa matod pa kini sa 1,070 ka karton nga nagkantidad og kapin 21 million pesos. 17 ka tawo ang sakay sa bangka, asa sab gisakay ang maong mga kontrabando. Upat kanila mga menor de edad. Diretso na po nilang inamin na wala po talagang mga document yung mga karga nila. Hindi po talaga legal daw. Nagkataon na napadaan sila dito sa area natin kaya na-check namin. At sa karon gikustudiya sa Bureau of Customs ang mga kontrabando. Ang mga dinakpan balhog sa Macar Police Station. Wala na sila mihatag og pahayag atubangan sa kamera. Kahit boses lang, sir. Saysay sa mga dinakpan ngadto sa otoridad, pulo sila mga taga-Sulu. Gidala nila ang maong mga kontrabando aron unta i-deliver sa Digos City sa Davao del Sur. Sa karon ginaandam na ang kasong paglapa sa RA 10863 kon Customs Modernization and Tariff Act nga ipasaka batok sa mga sospek. sisilbi po itong babala sa lahat ng mga individual na gustong magawa ng mga illegal na activity dito sa area natin. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Mga kapuso, unyang gabi na ang gikahinamang world premiere sa GMA Prime Telefantasia nga My Guardian Alien. At ang out of this world nga comeback ni primetime Queen Marian Rivera isip usa ka inahan, angel ug alien sa My Guardian Alien. Gani una ang iyang comeback serye, midalit sab siya og bonggang performance sa All Out Sundays kauban si Rafael Landicho. Nakisadi asab ang cast nga sila si Gabby Concepcion, Max Collins ug uban pa. Todo support sab kang Marian ang cast sa serye nga Pulang Araw. Ug uban pang kapuso stars nga sila si Ruru Madrid, Jillian Ward ug Heart Evangelista. Busa atangi ang My Guardian Alien sugod unya 8:50 PM sa GMA Prime. It gives me so much pleasure to congratulate you, Madame Marian, because finally, after many, many years, you are back where you belong on GMA Prime. From my heart to yours, congratulations and welcome back, Queen of Primetime. Iimbestigahan karon sa Police Regional Office 9 ang upat ka kapulisan sa Zamboanga City human matud pa nga malambigit sa giingong pagpangilkil sa usa ka negosyante nga taga Pagadian City nga nakigtransaksyon sa syudad. Tulo ka mga personahe sa Regional Drug Enforcement Unit 9 ug usa ka personahe sa Zamboanga City Police Station 3 nga wala una ginganlan sa otoridad ang nalambigit sa giingong pagpangilkil sa usa ka 39 anyos nga negosyante nga taga Pagadian City sa Barangay Manikahan, Zamboanga City niadtong Marso 21. Sa inisyal nga investigasyon sa Pro 9, giharang sa tulo ka mga personahe sa RDEU 9 ang usa ka truck nga gimaneho sa mga negosyante. Human nakadawat matud pa og report nga armas ang dala sa maong truck. Gilayong giturnover ang negosyante sa Kabulay Community Police Assistance Center o COMPAC kung asa naga-duty ang usa ka personahe sa ZCPS-3. Dito nasuta nga dili kontrabando ang dala sa negosyante apan 240 ka mga galon sa mantika nga ihatod unta sa Barangay Bualan, Zambuwood sa Zamboanga City. Mihatag matud pa og 11,000 pesos ang negosyante sa personahe sa CCPS aron dili na kinidalhon sa police station. Sa karon ginapaabot pa sa Pro 9 nga mag-file og reklamo ang negosyante apan padayon gihapon ang ilang investigasyon sa panghitabo. Bagsak presyo karon ang kamatis sa General Santos City tungod matud pa sa oversupply. Ani report ni Abby Caballero. Gikan sa 40 pesos ngadto sa 50 pesos matag kilo nga kamatis sa bagsakan sa General Santos City, karon duna na lang mapalit ang nga tag 10 pesos ang kilo. Epekto matud pa kini sa oversupply. Ayon na lang sa mabaligya sa amon ng kadena ng kontra sa Malabay, ma'am. Lugi gina siya, ma'am. Lugi gina siya.
Pero di kami kabayo sa bago. Kining mga overripe nga stock sa kamatis ni Romel, wala na niya gi-display. Gani iya na lang kining ginapanghatag. Di naman siya madalaghalin kay brato man kay daghan. Daghan ang harvest, uber ang harvest. Ihatag na lang para mapuslan pa. Dinhi sa basurahan sa Bagsakan, daghan ng mga kamatis ang gipanglabay tungod na nga lata na. Sumala sa mga mamaligya ay, kinahanglan gayud nilang magbagsak presyo. Sanglit ubos ang demand karon sa kamatis, itandi sa supply, nga hastang daghana tungod harvest season. Samtang, misaka ang presyo sa pipila ka lamas, sama sa luya nga ana-ana karon sa 150 pesos matag kilo nga 110 pesos lang kaniadto. Nagpabilin sa 150 pesos ang kilo sa ahos ug 90 pesos ang kilo sa sibuyas Bombay. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Mao kadto mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw, mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas da komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.